Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRY Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, syempre ang pag-uusapan natin at tatalakayin ay patungkol po dito sa bagong version or ang upgraded na Kimpao kung saan ay patapang na nga po ng patapang sila Kim and Paolo. Hoy, grabehan naman nga yung mga balitang ganito, mga kakipi, sobrang nakakakilig. At talagang nasa katotohanan na talaga tayo ngayon. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo po yung mag updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And last din po pala natin magpasalamat sa ating pong mga taga-subaybay, mga subscribers na nakatutok parati sa ating pong daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga komento. And ang first commenter nga natin para po sa gabing ito ay si Miss Aisa Abo Salambat. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Hello Ma'am Gandara, inggit lang yan sa Kimpao. Yang si Gaya pa ng name ni Kim. Ma'am, hindi nila kasi matanggap na si Pao ang napunta kay Kim at si Pao ay kay Kim pala ang bagsak. Ayan. Alam mo, ma'am, fans yan sa kabila. Kaya ganyan. Sana sinasabi niya ganyan. Ang sinasabi niya kay Kim ay ang idol nila na siya na mismong humahalik kay Pao. Doon sa show nila ni Pao na nabigla si Pao. Kiss niya na wala man lang kaalam-alam si Pao. Hindi na nahiya sa harap ng marami. Tas bigla na lang niya kinis. Ayan, buti itong Kim Pao, si Pao ang unang nag-kiss, tas magpaalam pa sa chinita niya. Hindi yung nagnakaw ng kiss sa lalaki. Ayan nga, grabe, no? Ginamit pa man din po ang pangalan. Ewan ko kung kapangalan pa o ginamit lang pangalan ni Kim. Pero ayan, kung ginamit po, grabe yung hate kay Chinita Princess. Kung magkapangalan talaga silang dalawa, ang layo niya sa Kimberly na kilala natin, mga Kimpao. Grabe, no? Pero humihingi ako ng paumanhin sa inyo, mga kakimpaw, kung bumigay ako. Hindi ko kasi kinaya talaga, mga kakipi. Talagang para saan pa, di ba? Na tayo po'y defender nila Kim and Paolo kung hindi natin sila dedepensahan sa mga ganong klaseng comment na ano na talaga below the belt. Kala ko na nahimik na pero may isang lumitaw. Diyos ko. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment po ni Miss Magdalena Andico. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ngayon ko lang ba nabasa yung comment nyo, pangalan nyo? Anyway, welcome po sa Gandara SRU. Thank you so much sa pagkokomento. Sabi nga niya, Miss Gandara, I'm 65 years old. Siyang-syak ko pag nakakabasa tungkol sa Kimpao until do as part. Amen. Grabe, 65 na po pala kayo, madam. Kamusta naman po ang kalusugan nyo? Okay lang po ba kayo? Huwag kayo magpupuyat, ha? Ayan, lalo pat maaga po ang show nila Kim and Paolo. Bukas, 5 a.m. Mga sir, mga madam. Ayan, handa na po ba kayo sa last show nila Kim and Paolo? So, sana'y napaka-special nga nitong last day of show nila, mga kakipya, no? Alam nyo, natutuwa ako kasi uuwi po ng tagumpay sila Kim and Paolo. Uuwi po sila ng successful ang kanilang show. Wala na po silang mababato na lalangawin or nilangaw ang show ng Kimpao. Kasi talagang literal na successful ang kanilang show. Ang daming taong pumunta at sobrang happy sa naging show nila Kim and Paolo. Grabe yung kilig na
hinatid nila Kim and Paolo mula sa Redwood City to Toronto. Wala pa pala sa Toronto, sa Edmonton pa lang. Pero ito sa Toronto, sigurado ako na special ang kanila pong pakilig. Anyway, dumako naman po tayo sa comment ni Miss Norma Dayag. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Yes, Gandara, good PM. Let them promote their own movie now. If there are Podin fans to promote their movie, hayaan lang natin sila mag-promote. Now, tingnan natin kung magkiklik. Then, thank you sa promotion made by them. Kasi during their movie with Kylie Versosa, walang promotion made by their fans. It was only Kimi who promote the Elevator Mine during the black screening. Just the same, moderate lang, limits. And mind you, isa si Paolo na producer dito sa Elevator Mine. God bless us all, especially KP. So, ayan. Kayang-kaya na nga po yan dalhin ng ng fans na ni Nadine, ayan, at ni Paolo Avellino, 'di ba, mga kakimpaw. So, ayan na po natin sila mag-promote, movie nila yan eh. So, tayo po ay mag-focus sa show nila Kim and Paolo at saka po sa sa Kopino na series nila Kim and Paolo na gagawin pagbalik po ng Pilipinas. Di ko alam kung magsisimula na ang taping nila. Wala pa naman pong balita. Pero good to know naman na wala pa pong promotion na nagaganap mula sa kabila. Kasi wrong timing. Sisirain nila ang Kim Pau's World Tour kapag ngayon po sila naggawa ng ingay at nag-promote mga kakimpaw. Diba? Hintayin nilang matapos. Kudos naman, thank you so much to them kasi last show na nila Kim and Paolo pero wala pa naman pong nag-iingay sa kanila. Mabuti naman. Dahil dyan, good job sila dyan. Diba? Anyway, dahil nabanggit na nga natin ang tungkol sa Kopino, ayan nga po, kailan nga kaya magsisimula ang Kim Pao sa kanilang show, sa kanila pong series na to? Kailan kaya nila sisimulan ang shooting? Di ba may eksena rin po sila sa ibang bansa? So, biyahe na naman ang Kim Pao. Sana po ay wala pong magdamot ng ayuda. Pero maintindihan naman natin. Sana maintindihan po ninyo if mayroon pong eksena na hindi pwedeng kunan. Syempre, 'di ba? Madala na po tayo sa nangyari po sa The Alibi na nag-call out na po kasi nga hindi talaga pwede na kunan yung mismong eksena. Anyway, sabi naman po dito ni Kim Pao, couple forever. Ayan, this is what Paolo said, that they ate at Kimi's siblings' house because they were also celebrating Kimi's birthday. Ha ha ha. But JP is in Toronto, so after the world tour, the double date can finally happen. Haha, because both JP and Kimi have already found their forever. Huy, grabehan naman nga yun mga kakimpaw. So, ayan na nga, yung sinasabi ni Paolo Avellino na kumain nga sa bahay po ng kanyang kapatid. So, kasama si Pao. And agad-agad ha, grabe ang Kim Pao guys. Patapang ng patapang. From patibay ng patibay, ngayon patapang ng patapang. Grabe nga yun. And parang talaga no, version 2.0 ngayon ng Kim Pao na dati pahirapan tayo pero ngayon agad-agad pinost agad ni Chinita Princess ang resibo, nagpost agad-agad, naglapag po agad ng ayuda. Ayan. Anyway, nakalagay nito, a proud of you, John, and happy bond with Uncle. Ang post po ni Chinita Princess. So, ito po nga i-repost po niya mula po sa post ni JP. Grabe, no? Mahal na mahal po talaga ni JP yung ate niya. And nanood din po yan siya ng show nila Kim and Paolo sa Edmonton Expo Center. And ang dami nga po niyang magagandang shot, mga kakimpaw.
And kitang-kita mo sa kanya yung pagka-proud po niya sa na-achieve po ng ate niya. And success siya kung gaano ka-successful ang show ng Kim Pao. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa paayuda ni Chinita Princess sa kanila pong jogging sa US mga KP. And makikita nyo nga po dito na twinning is winning silang dalawa. Grabe, no? Patapang talaga ng patapang po ang Kim Pao. Couple na parang kambal na nga sila kasi lagi nakakouple, laging parehas ng suot. Grabe. Wala akong masabi sa pag-abroad nila. Para bang may nakain silang rice ng katotohanan. Ano ba? Nainom na tubig ng katotohanan. Kaya sila po'y ganito nakatapang i-flex ang isa't isa. Uy, grabehan naman nga yun. And ang dami rin po nilang personal photos talaga na sinishare na mga kakipi. Talagang patapang po sila ng patapang ngayon. And looking forward pa sa mga nakatago sa phone ni Chinita Princess. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chika. Ingat po kayo palagi.